agrikultura, tulong sa ating pagsasaka, paghahalaman, paghahayupan at pangingisda. Gamit ang siyensya, teknolohiya at mga modernong makinarya, tulong sa ating magsasaka, ang susi sa kaunlaran. Agrikultura, tayo'y magkaisa, tayo na mangisda at magsaka, kaalaman ang kanayunan, tungo sa kaunlaran. Ito ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Mag-ahatid sa inyo ng mga impormasyon at inspirasyon tungkol sa pagsasaka at mga napapanahong programa at serbisyong handog ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Calabarzon. Tayo na tumutok at makibahagi sa ating talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya po sa ating lahat. Ito po ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ang programa sa radyo kung saan bida ang magsasaka at mga mangingisda at pati na rin ang mga individual na gusto mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ang programang bibigay ng impormasyon patungkol sa mga pinapatupad na programa ng kagawaran ng pagsasaka at ng inspirasyong hango sa kwento ng mga magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po ang inyong likod, Boxted Chavez, mula sa Department of Agriculture Region 4A, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Siyempre, Kuya Box, ang ating programa ay nabakiya sa tulong nating partner radio stations. Radyo natin Laguna 106.3 FM, Bono Peninsula 102.5 FM, Infanta 105.3 FM, at Kiss FM 95.1. At hindi lang yung Kuya JB, sabay napapakinggan at napapanood ang ating programa sa ating official Facebook and YouTube channel, Department of Agriculture, RFO 4A. Yan, isang magandang umaga, Kuya Box. Magandang umaga, Kuya JB. At syempre, isang magandang umaga sa lahat ng ating taga-subaybay ngayong araw. At syempre, Kuya Bogs, panibagong episode, panibagong kauntaan. At yan ang makakasama natin mula sa Regional Agricultural and Fishery Council, Kuya Bogs, ang ating chairperson, bagong-bago po. Oo, walang iba kundi si Miss Flor, sabi nga ang ate Flor ng bayan, Miss Flor Malion. Yan, syempre, bukod sa kumbaga panibagong kwento ng ating magsasaka, panibagong kaalaman, Kuya Bogs, sa technical na pamamaraan para sa pagsasaka, sa tulong ni Ka Flor o Ma'am Flor ay tayo mabibigyan ng kumbaga overview sa kanilang mandato bilang bahagi ng konseho ng RAPC. Mamaya yan sa ating programang DA Best. Pero bago yung kay Jimmy, dumako muna tayo sa mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, mga programa, Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. 5 cluster ng mga magsasaka sa Rizal tinulungan sa pagpaplano ng DA4A. Chiverly Kagitla magbabalita. Tinipon ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program ang 5 cluster ng mga magpapalay at magkakape sa lalawigan ng Rizal simula noong 12 hanggang 15 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ito ay upang buuin ang kanilang Cluster Development Plan o CDP na tumutukoy sa 5 taong plano para sa pagpapaunlad ng sakahan simula sa pagtatanim hanggang pagmamarket. Dito ay tinulungan din silang maitatag ang bisyon, misyon at layunin ng mga grupo na magsisilbing tunguhin nila sa pagtagal ng panahon. Kinapanayam sa aktibidad ang lider at opisyal ng mga cluster ng Pambayang Federasyon ng mga Magsasaka at Mangingisda ng Pililya, Bakbak Coffee Farmers Association, Pambayang Federasyon ng Samahan ng mga Magsasaka ng Teresa, Patasa o Pantay Tagbak sa Matika Farmers Association at pinagsama-samang magtatanim ng palay. Ayon kay Rice Seed Coordinator ng Rizal, Ginang Susan Facturan,
Ikinagagalak ng mga samahan at lokal na pamahalaan na hindi lamang sa pagkakaloob ng interbensyon aktibo ang kagawaran, kundi pati na rin sa pagpaplano para sa ikauunlad ng pagpapalayan sa Rizal sa tulong ng F2C2. Samantala, magpapatuloy ang aktibidad ng kagawaran sa pagbuo ng nasabing plano sa lalawigan ng Cavite sa susunod na linggo. Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Patuloy na pagpapalawak ng kaalaman ng mga katutubong magsasaka sa paggugulayan isinagawa ng DA4A. Jonas Palma, magbabalita. Patuloy na pinalalawak ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o 4K program ang kaalaman sa paggugulayan ng mga katutubong magsasaka mula sa General Nakar, Quezon matapos ang isinagawang training on organic vegetable production and botanical concoction noong 12 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Lumutan, General Nakar na dinaluhan ng aabot sa 52 katutubo. Sa pangunguna ng mga kawani ng DA4A 4K program, itinuro sa mga katutubo ang wastong pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay at ang panahon ng pagtatanim nito. Itinuro rin sa kanila ang paggawa ng iba't ibang klase ng botanical concoctions tulad ng fermented fruit juice, fermented plant juice at fish amino acid na maaaring gamitin bilang organikong pataba at pestisidyo ng mga pananim. Bilang dagdag kaalaman, itinuro rin ang propagasyon ng mga halaman para sa mas mabilis na pagpaparami at pagpapabunga nito. Ayon kay Ginoong Benjamin de la Cruz, 69 na taong gulang na katutubong magsasaka, isang malaking pasasalamat ang kanyang ipinaabot sa kagawaran na sa kabila ng layo at hirap ng biyahe papunta sa kanilang komunidad ay naabot pa rin sila ng ganitong uri ng pagsasanay. Aniya, malaking tulong ito sa kanilang mga katutubo upang mapaunlad ang kanika nilang sakahan. Samantala, ang nasabing pagsasanay ay kasunod ng naunang pagsasanay tungkol sa pamumuno, pagsisimula at pamamahala ng isang samahan na isinagawa rin sa bayan ng General Nakar noong 30 hanggang 31 ng Agosto taong kasalukuyan. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. 11 FCA sinanay ng DAPRDP 4A sa paggawa ng Enterprise Operations Manual. Angelo Tasico, magbabalita. Tungo sa mas matatag at sustainableng pagnenegosyo, sumailalim ang 11 farmers associations and cooperatives sa pagsasanay sa paggawa ng Enterprise Operations Manual na pinangunahan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP Regional Project Coordination Office Calabarzon o RPCO4A. Ang mga samahang ito ay benepisyaryo ng proyektong pangnegosyo ng DAPRDP. Isinagawa ang nasabing pagsasanay upang magabayan ang mga FCA sa pagbuo ng mga sistema, alituntunin at mga pamantayan sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Makakatulong ito upang kanilang makamit ang kanilang mga itinakdang layunin sa kanilang proyektong pangnegosyo, maging tuloy-tuloy ang operasyon, mapanatili ang magandang kalidad ng produkto o serbisyo at mas mapaunlad at mapalawak pa ang kanilang negosyo. Ang mga lumahok na FCAs ay ang Mangosteen Producers of Tayabas Association, Tayabas Federation of Rural Improvement Club, Gumaka Mango Growers Association, Cacao Growers Association of Lopez, Samahang Magsasaka ng Barangay Nieva Incorporated, Samahan ng Mangingisda ng Malapat, Lubayat at Pandan, Samahan ng Mangingisda at Magsisiwids ng Villa San Isidro Palcon, Dairy Multipurpose Cooperative, Quezon Federation and Union of Cooperatives, San Francisco Banana Producers Association at Juan Santiago Agriculture Cooperative. Karamihan sa mga proyektong pinamumunuan ng DAPRDP ay nakatuon sa produksyon at pagproseso ng mga produktong agrikultural na magpapataas ng halaga nito at kita ng mga samahan at magsasaka. Ako si Angelo Tasico para sa Balitang Sakahan. At yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Huwag po kayo aalis at natin nakatutok dito sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon.
Ipamalas ang kahusayan sa sining ng pagguhit at manalo ng premyong aabot 10,000 piso sa pamamagitan ng paglahok sa Regional On-the-Spot Poster Making Contest ng Kagawaran ng Pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Ang patimpalak na ito ay bukas sa mga grade 5 and grade 6 students na naka-enroll sa DepEd Public and Accredited Private Schools sa buong rehiyon ng Calabarzon. Ang mga sumusunod ay ang mga mechanics na kailangan niyong tandaan. Una, ang poster na isusumite ay dapat orihinal na likha ng mga kalahok at sumasalaysay sa temang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa Calabarzon. Pangalawa, ang mga materyales na pwedeng gamitin ay limitado lamang sa 20 by 30 inches na illustration board, oil pastel at pentel pen. Tandaan na maaaring magdagdag ng mga salita o text sa poster na hindi hihigit sa 10 salita. Pwede rin itong maging portrait o landscape orientation. Para sa initial screening, kinakailangan i-email ang larawan ng inyong entry sa rapis@calabarzon.da.gov.ph na may email subject na ROPMC-4A-surname of the student bago mag-alas 12 na tanghali sa ika-20 ng Setyembre 2023. Kailangan ding isama sa email ang larawan ng estudyante na hawak ang kanyang artwork, school ID at mga sumusunod na detalye. Buong pangalan, tirahan, paarawan, edad, contact number, at ang pamagat at maikling paglalarawan ng obra upang kayo ay magabayan sa batayang gagamitin ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa initial screening. Pakinggang maigi ang mga sumusunod na criteria: pagiging orihinal ng obra 30%, pagkamalikain 30%, visual impact 20%, kaugnayan sa tema 20%, na may total na 100%. Pagkatapos ng initial screening, tanging ang 25 may pinakamagagandang poster mula sa Calabarzon ang may pagkakataon na sumali sa Regional On-the-Spot Poster Making Contest na gaganapin sa ika-27 ng Setyembre sa DA4A Lares Agrosino Hall, Barangay Marawi, Lipa City, Batangas. Agad na gumuhit at manalo ng premyo. Kita-kita tayo sa Regional On-the-Spot Poster Making Contest ng DA4A. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng Kagawaran ng Pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Ito po ang programang DA Best ng talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kuya Bogs, good morning. Good morning, Kuya JB. Pabago-bago na naman ang panahon, pero sabi ko nga, hindi magbabago ang serbisyo natin. Ayan. Siyempre, magandang umaga sa lahat ng ating taga-subaybay at nakikinig sa ating programa. Kuya Bogs, siyempre, panibagong episode, panibagong mga kapuntahan para sa araw na to. At siyempre, mas swerte tayo ng mga kasama. Ang bagong-bagong ko po. Ang manibago at bagong-bago. Yan. Ng Regional Agriculture and Fishery Council na chairperson, Kuya Bogs. Walang iba, kundi ang sabi nga, ang Ate Flor ng bayan. Yan. Miss Flor Mayon. Kumusta po, ma'am? Mabuti naman. Yan. Kamusta po ba ang buhay-buhay? Ano po ba ang pakiramdam ng bagong halal na chairperson na RAPSI?
hindi ko malaman kung anong pakiramdam itong nakaramdaman ko, no? Dahil talagang talagang nagbago yung medyo mahirap dahil malayo ako sa lugar ng aking pinagalingan lagi. Kung itong magiging takbo ng mas magiging malawak. Kumpara nung dati, buong probinsya lamang. No? Although yung kahit probinsya yun sa akin, napakarami namang munisipyo ang hawak. Doon, 39 municipalities in one city. May mga kasama pa itong mga island municipalities. Imagine nyo yung mga tinatakbo namin, kasama namin yan, si Mr. Moore, pagtakbo-takbo. Batiin nyo po ang ating mga kababayan. Hi, lalo na dyan sa mga taga-isla, talagang nag-enjoy po ako nung nagpunta ako dyan sa inyo. Talagang parang kakaibang experience na naranasan namin, lalo nang nakasakay kami sa barko. At yung mga na-experience namin laking alon, talagang first time namin na-experience nataong kami na merong low pressure area noong time na yun. Thrilling agad ang pasok ni Maragawin kasama yun sa ating work dito sa Department of Agriculture. At yan, syempre, para sa kaalaman ng lahat, si Ma'am ay taga-lalawigan ng Quezon, particular na sa Unisan, Quezon. Yeah. At yun nga, Ma'am, syempre, ipinarito nga po natin na itungkol po sa Regional Agriculture and Fishery Council. Matanong po kayo, Ma'am, ano po ba itong RAFC para sa mga hindi pa nakakaalam nating mga kababayan? Ang RAFC, Regional Agriculture and Fishery Council, nasa region na ako, nasa probinsya, PAPC, Pag sa regional kasi, siyempre malaki ang scope. Yung 5 probinsya ng Calabarzon, ang hawak ko na ngayon. Pero kung as to function naman niya, di siyempre, nandoon pa rin yung kasama kami sa pagbabalangkas ng mga pulisiya na pang-agrikultura sa local at saka sa rehiyon, level yan. At saka yung kasama rin kami sa pagpaprocess ng mga budget ng mga implementasyon nito at pagkikipag-coordinate sa mga iba-ibang sanay ng DA o ng pamahalaan na makakatulong sa ating mga farmers at saka mga fisher folks. Yun, yung mga ganung bagay. Pati pa, naroon din kami sa mga implementasyon. Kasama rin din kami doon. At saka marami pong bagay, mga pag-monitor ng mga proyekto, mga pulisiya, mga programa, basta agriculture and fishery concern, nandoon kami. Yan ang RAFC. Maiba tayo, Ma'am. Paano ba kayo nanigaw dito sa sektor ng... bilang bago si Ma'am na... Kayo po bata ay talagang nandito na sa agrikultura o paano po bang kwento? Ang kwento. Ang nakaraan. Ang nakaraan, Actually, ako Manilenya. Ang asawa ko ang taga Quezon, Unisan. Doon, pareho kaming nagkita sa isang paaralan na pareho kami nagturo at doon kami nagkakilala. Siya ay galing sa UP, Los Baños, on agriculture kasi, agriculturist siya talaga kasi. Ako naman, naging profession ko, naging banker naman ako. Ang kasamang palad lang naman, nakagawa kami ng farm, kaya doon kami natuto. Tsaka siya talaga active sa AFC, pero sa national siya, sa National Capital Region siya. Nasa Manila pa kami noon, pero kami hindi pa retired noon. Ngayong nung nag-retired kami, settle kami dito sa Unisan at yun, nagkaroon ng farm. Kaya lang, in so short a time, binawian na rin siya ng buhay, nagkasakit, ganun. Naiwan ako with the farm na hindi ko naman kayang talagang i-operate ang sarili dahil mag-isa lang ako sa live piggery. Mahirap. Nag-iisa lang din ako dito. Ako lang ang naiwan niya, ang mga anak ko'y wala. Kaya, ayun, napajoin tuloy ako sa mga samahan ng livestock. Siyempre, kailangan meron din akong kaalaman din at makasama ko merong ganong mga parehong gawain sa livestock. Join ng naging isang asosasyon at nagkaroon ng election ngayon doon sa MAPC, sa AFC, sa municipal level ng AFC. At doon nanalo naman akong pangulo doon. At kaya naging chairman ako ng MAPC. At being chairman ng MAPC, umati ngayon ako sa PAPC meeting. Gano'n naman yun di ba? Dinarating na ako sa PAPC.
Noong 2016, nahala naman ako sa PAPSI na Pangulo ng PAPSI, kaya pang probinsya na. At yun, 2016 ngayon, dito na ako. 2023, nabasok na. Maganda yung karir ni Ma'am, no? Oo, gano'n naman. Pas maganda, di ba? Kasi na-experience mo, kaya nadaanan ko kung ano talagang mga problema doon sa baba. Talagang, kasi nakasama ko sila. Hanggang sa pag-akyat, at lahat ng naririnig mo sa kanila, syempre, iba-ibang sektor yung pag ikaw ay nasa PAPSI na, lalo na pagdating mo siguro ngayon sa RAPSI, at iba-iba pang probinsya, iba-ibang lugar, ang maririnigan mo ng mga kanya-kanyang problema. Maaring iba-ibang probinsya, may iba-ibang issues and concern, no, regarding sa different sectors na meron sila. Kaya ganun, mas lalawak siguro ngayon. At nandiyan mesmo para kahit pakinggan at tugunan bilang representative po. Ano po? Pagdating naman lang sa experience, sabi nyo nga po kayo ay dating banker na sa bank. Hindi po bang kayo nagka-struggle ng parang shifting na from bangko na how you pera, binibinan yung pera, ay pumunta kayo sa pagpa-farm, sabi nyo nga, figurine noon. At naman po natin yan. Sabihin natin, ganyan, mahirap. Actually, nahinto nga ako doon sa figurine kasi parang hindi ko kakayanin dahil naging aktibo na rin ako sa AFC at nag-iisa lang ako rito. Wala akong kasama sa dahil mga anak ko nga wala dito. Ako yung bankero pero kung magre-retire ka rin lang siguro sa akin, kung ano ka dati, wag naman yung design din ng field ang pupuntahan mo. Parang, di ba, gusto mo ma-challenge din naman siguro sa iba o at saka siguro with the orientation na nakuha ko sa husband ko na dahil agriculturist talaga at saka yung mga linkages niya, nakilala ko na rin, parang naging madali rin naman sa akin. Yun ang nakita kong parang na-involve ka na kasi noon sa mga exhibit, sa mga exposition, nasasama niya ako. Kaya alam ko na rin yung field, yung sector na ito ng agriculture. Kumbaga, Ma'am Flor, masasabi niyo na napamahal na talaga kayo sa lahat. Well, yun ang mahirap. Yan ang talagang mahirap kasi parang bang nalugog na ako, no turning back. Kasi parang bang napasarap na kahit mahirap, pasaya ka naman. Lalo na pag nakikita mo sasaya rin, yung mga taong tinutulungan mo. Yung mga nakakausap mo, kasi minsan sila nahihiyapan, di ba? Yung mga farmers o ganyan. Pero pag na-approach mo sila at nakakausap mo talagang para bang they feel they belong, iba yun. Ibang pakiramdam kasi siguro na gano'n. Masaya sila. Ma'am Lena, kung kahit mahirap, basta masaya ka. Yung lagi ko sila sa kanya, TV. Basta masaya ka, talaga mahirap. Wala. Parang hindi mo nararamdaman yung hirap. Para lagi kang, at saka sa amin siguro, sa RAPSI ngayon, o kahit doon kami sa PAPSI, masaya Basta yung minimaintain ko yung camaraderie ng buong lugar, ng grupo. Kaya pag makita mo silang masaya, masaya ka na rin siyempre. Parang success na rin kahit paano, kahit naiibsan yung mga problema nila. Hindi na ka makapag-concentrate sa problema dahil masaya kayo kapag kwento. Pero ang palitan nun, puro issues and concern na. Sabihin ako konseho talaga. Gano'n. Ang layo ninyo po. Na ngayon, ang pinag-iisipan na lang kung ano mga maitutugon sa mga problemang yon. At least marami sila, iba-ibang boses ang maririnig mo, iba-ibang suggestion na maririnig mo at mapipili ninyo kung what is best na solution for a problem. Pagdating naman sa experience, Windy, kumusta naman po ang relasyon po ninyo with DA? Kumusta po ang mga programa ng Department of Agriculture? Alam mo dahil sa parang ramdam ko kapag build din man ako ng strong relationship, strong and harmonious relationship with our DA officials, yung mga heads, ganyan. Dahil sila rin naman nakakasama ko every time na may mga pagpupulong din ako. Siyempre, mga kinukuha kong resource person, sila ang magagaling dyan. Siyempre, hindi ka naman makakasagot dyan. Mas maganda every time na merong issues and concern na ilalabas na alam namin naka-agenda, tatawag kami ng mga tamang tao para makatugon talaga doon na galing sa iba-ibang ahensya. Depende kung anong sektor yung pag-uusapan namin during that time. Yun ang, ngayon, dahil meron na akong, naging madali na makipag-usap sa kanila. At wala naman ako masasabit, mababait namang i-approach sa akin Ewan ko sa iba, pero sa akin talaga,
madali kong ma-approach sa mga DA officials, ng mga pinupuntahan kong iba't ibang banner program na ano naman nila, ina-accommodate naman nila ako. At saka kung sa mga programa ng DA, totoo naman, napakarami namang binababang programa ng Department of Agriculture. Yun nga lang, yung mga unang panahon, hindi nakakaabot ito sa mga maliliit o sa malalayong individual. Pero with the program na kailangan, ang bibigyan natin ngayon ng mga programa, babaksakan ng programa ay mga organisasyon, asosasyon, kooperatiba na maraming miyembro. Pag ito maraming miyembro, di marami ang nabibenepisyuhan. At dito, maraming nakakatanggap na maaari rin makapag-spread ng balitang yan sa iba. Unlike na kung iisa lang ang mabibigyan mo ng benepisyo, kanya lang yan. Oo, ang gawa rin nga, huwag nang malaman ng iba, para siya lang makakatanggap. Di ba during those days na ang nakakatanggap, the same people, sila pa rin ang nakakatanggap. Kasi sila na nakilala doon eh. Hindi na na-spread out. Pero ngayong cooperative, may mga iba, maraming members, yan. Maraming nakakaalam, marami ang madadalhan o mararating yung programa. Kaya sa nakikita ko yung role talaga ng RAFC dito na ensure na maging same goal with DA na talaga mas marami yung maabot ng farmers and fisher. Yun ang magandang. Pero dito ma'am sa ating trabaho, baan po pala, kasi alam po, nabanggit nyo na sineshare natin or naranasan na natin na sa MAPC, sa FAPC, hanggang sa regional. So paano po natin kinukuha yung pulso ng ating mga kasamaan sa atin? Ano ba yung technique? Technique. Yeah, share nyo naman yung concern nila, paano natin nakukuha yun ang makakalap, ma'am? Alam mo na ang maganda dyan yung pagpupulong, may konsultasyon. Hindi mo sasabihin, alam mo eh. Hindi ba? Hindi mo masasabi na, alam kong problema nyo, kaya bababa po kayo ng ganitong programa, di ba? Pero tawagin mo sila. Yung feeling na importante sila. Iba yun. Importante pala yung sasabihin namin. At mula dyan sa importanteng sasabihin nila, dyan tayo nakakagawa ng mga batas na pwedeng makatugon sa mga problema nila. Hindi ba gano'n? Sila ang importante kasi sila talaga nakakaalam kung ano ang kailangan nila at ano ang swak na solusyon para sa kanilang pangangailangan. Yung keyword ko, JB, swak na solusyon. Oo. Dapat akma. Oo, di ba? Oo, swak na akma. Tabing dagat, bibigyan mo ng camping. Parang mali. Oo. That's a consideration. Bibigyan mo ng, bibigyan ng pagkalaki-laking traktora, yung pala isang hektarya lang yung kanyang lupa. Yun ang mga maling-maling, di ba? Ganon. Maganda talaga yung gano'n na yakap, mayroong katulad ni ma'am na makakapagparating ng boses. Dapat may usapan. At saka talagang, ang mahalaga sila, magsalita sila. Oo, marami kang ma-develop sa kanila pag magsalita sila. Pati yung sarili nilang confidence, ma-develop mo. Tapos hindi nila, kasi pag confident ang mga farmers, yung malilita inaakala natin. Ang feeling nila, nawawala yung parang kiming-kimi, parang mahirap sila. Laging na lang mahirap ang tingin natin pag kami ng farmers, Yung kanilang mental, yun ang ating palitan natin, i-develop natin. Farmers ka, mayaman. Diba sa ibang bansa, mayayaman ng farmers. Kaya lang sa atin, kasi na yun na pag farmers mahirap. Pero siguro tama nga ito, yung mga konsultasyon na sila ay kailangan, bibigyan mo sila ng parang dignidad, talaga, ganyan. Ayun ba ang feeling nila? Tumataas din, siyempre, nagko-confident. Natututo na rin magsalita. Yes, ma'am, sense of empowerment. Na-empowered na rin sila. Yun ang maganda. Yun talaga yung parang yung feeling na pilong ka. Kasama ka namin, kasama kaparte ka ng pag-unlad. Hindi lang yung kami lang. Tsaka alam natin sa pag-visit natin sa field, Ma'am Flor, Kuya Books, talagang hindi naman totoo yun kasi marami tayong mga farmers na talagang maganda ang hanap buhay. Unti-unti natin na binabago sa paningin ng lalo sa isang natin na siguro hindi lang 100 farmer na interview natin. Iba't ibang kwento, iba't ibang form po ng success. Merong nakapagpatapos ng engineer. Para sa yun. Meron dati naka-pedicab, ngayon naka-SUV na. Totoo yun, ma'am. Marami kami nasasaksihan na din ng kwento na yun nga po, nag-umpisa siguro dahil masaya sila sa ginagawa. Iba yung masaya ka kahit nakukunti lang natatanggap mo. Pagdating naman, ma'am, dito sa role natin, meron po ba tayong siguro nakikitang paraan para mahikayat natin ng mga kabataan
Sumunod kasi alam po natin na sabi nga sa research, ay 57 years old na po yung average age na a farmer. Opo. Kaya na ngayon, meron kami mga 4-H club, di ba? May 4-H club na talagang inaimbitahan. Nagiging miyembro na ng council. Kasi maganda pag naging miyembro ka ng council, lalo na yung mga kabataan, naririnig nila usapan eh. At lahat doon sa konsehyo, lahat ng sektor naroroon. Doon makikita nila kung sakali maging interesado sila sa farming, which sector sila interesado, saan sila makakapili, no? At saan sila pamilya, na pwedeng doon naman din sila. Yun ang andon. Kaya, yun ang pili na magbigay kami ng mga, mag-ano rin kami ng pa-training, ikakapacitate natin sila kung ano saan sila magaling. At yung basta talakayan, konsultasyon sa kanila kung ano-ano nila, gusto nila. Kasi, at saka siguro yung modern, ngayon, dahil mga kabataan, yung modern approach in farming na parang ibibigay mo sa kanila. Tingnan nga ninyo kung paano ninyo magagawa itong traditional into modern. Pwedeng ganon. Sila na magaling dyan eh. Ang mga kabataan, wala kang dati, walang recording. Hindi nila nalalaman kung kumikita ba sila, yung mga farmers na yun. Dahil hindi nila na-include yung kanilang pagod. Walang cost yung kanilang pagod. Pero ngayon, itong mga kabataan, baka marurunong na sila dyan kung paano nila ikukumpute ganyan. Doon nila makikita. At saka yung mga innovations siguro, kaya ng kabataan yan. Yes po. Tsaka alam natin na yung pinakabagong programa para sa kabataan yung Young Farmers Challenge. Oo. Na kung saan kumbaga may mga marketing silang strategies o mga produkto na talagang hindi lang kasi about sa field eh. Meron din po kasi nga isa sa technology mula sa siniluan yung pagkuha ng live weight na parang laser lang. Tamo, may mga ganun ng yun, yung mga ganun. Dahil hindi natin alam, hindi alam na traditional, minsan ayaw pa eh. Nung mga tatanda ka, di ba? Yan ang nila. Yun. Dati napapagod na kayo pa pagtatanim ngayon, pwedeng drone knife. Yan, meron na rin po. Oo, alam na lang kung ilan ang laman ng, ilang hektare yan, ilang puno ng nyugang laman yan. Alam na ngayon. Ayun, so bilang bagong upo nga po na chairperson ni RAFC, ay meron po ba kayong mga naiisip o nakatatag na plano sa mga natitirang buwan na pwede? Dahil bago-bago, at siyempre, ang una kong gagawin muna ako ngayon, ikutin ko muna yung 5 probinsya. Parang Kilala. Pakilala ko rin muna ako. At saka siguro gagawin ko yun during their mga regular meetings din na talagang ginagawa naman namin. Mag-hop ako siguro from one province to another. Pagkatapos, kasi doon, makikita ko rin yung, makikilala ko sila, plus yung malalaman ko ang problema ng isang probinsya compared to another province, within Calabarzon, ganon, parang ganon. At saka, minsan paano mga tulong sa kanila dumarating, no? O tulong naman doon sa iba. Minsan magkakaiba rin eh. Yun ang kaya yun mga ganung bagay, yun ang muna ang talagang aalamin ko. Yun ang focus ko. Talagang diyan. At saka plus yung mga, siyempre hindi ko pa alam kung ano mga activities, ano pa mga ibang mga patawag ang para sa isang RAFC chair. Yun ang magdedepende na yan sa opisina kung paano ba sila noon, o paano namin ngayon ayusin din ang RAFC na mas maganda. Sana mapaganda pa, di ba? Yung talagang yung aming advocacy ay matupad talaga, na matulungan talaga si farmers at saka ang future folks talaga. Kung talagang, kumbaga, yung time kong ito mag-start ako para ito ang take-off point, tignan natin, after a year, may nabago ba? Yan, po. Diba? Parang ganon. Katulad ng, kasi may rice program na talagang pinipilit na dapat makatugong kami sa food sufficiency ng probinsya. Hindi lang probinsya, pati ng buong bansa. Ngayon, pinagmitingan namin with Red Milo na ang focus nga namin dapat maging kami sa rice, mag-focus kami ngayon sa rice. Kaya ngayon, lahat ng PAPSI during our last meeting ay ni-require na lang namin na alamin ang volume yung mga rice nila, yung mga status, profile nila sa rice, bawat isa.
Tapos tingnan natin, sabi ko, yan din ang take-off point ninyo. Tingnan natin kung madadagdagan na ilang percent yung, madadagdagan ba yung area ng, ng rice sa inyo. Parang ganun. Rice and corn din, ganun yan kasama. Yan, Book, sabihin tayo ng overview kung ano yung focus ni Ma'am Flor para sa kanyang unang sabak sa bilang RAPSI chairperson. Tsaka next year, kung iimbitahan ulit natin si Ma'am. Yan, para Oo nga. kamustahin natin. Kung meron na bago. Yes. Baka pang baba. Pero Ma'am Flor, sa ganda na experience nyo working with RAPSI, sa tingin nyo ano yung pinakamaalaga na contribution nyo as a member ng RAPSI or ano yung mga pulisiya na talagang sa tingin nyo may malaki yung na-contribute nyo para sa ating sektor? Actually, maraming mga pulisiya na mga nagawa sa pakarami na noon. Pero ngayon sa pero ito na lang sigurong, ito ngayong itong pagpasok ng ASF, ang pinakamahirap na nangyaring sektor ng livestock, ang tinamaan talaga, Ayan ang Pero itong last naming usapan ng meeting ng sektoral ng livestock, nakapagpasa naman kami ng mga 3 o 4 na resolution yata para matulungan itong ating mga livestock grower. Kasi pumasok na yon ang biglang baksak ang presyo ngayon ng karne. Pagtataka ka, bakit ganun? Ang lumalabas, pag ganyan baksak na baksak, parang may importation na pumasok. May imported na karning pumasok, ganyan. Yun ang ngayon ang inaanohan namin. Kawawa yung ating mga local growers dahil ang mahal-mahal ang fees na pinalaki nila yung kanilang baboy. Tapos ngayon, ibebenta rin nilang mababa kung hahabulin nila ang presyo ng imported. Talong-talo sila. Kaya ngayon, yung isang resolution nga yan, kung maaari, magkaroon kami ng ang ating mga backyard growers ng subsidy sa feeds. Pati na subsidy sa pag-transport, yung mga ganyan. At saka ngayon, mga resolution para makuha namin ng mga data ng with regards to the volume sa dami ng backyard at saka commercial, na makita namin gano'n. At saka, iba-iba pa data, mga production cost, alam na namin. Kasi yung pinaka-recent, at saka yan ang talaga pinaka-importante namin ngayon, emergency meeting na nga yan. JP, siguro oras na para hingyan po natin dahil si Ma'am ng mensahe para sa mga kapwa po natin magsasaka. Yan, i-encourage po sila. Ipagpatuloy. Sa ating mga kasamahan dyan, na mga magsasaka at mangingisda. Alam po kung tadyang mahirap ang buhay, pero sana po huwag tayong mawawalan ng pag-asa sapagkat hindi naman po humihinto ang ating pamahalaan. Kasama na tayo mga AFCs na talagang nagtutulungan para mabigyan natin ng solusyon ang mga problema, yung mga issues and concern na nararanasan nyo sa kasalukuyan. Kaya for every problema na naririnig namin, ay mabilis naman naming inaalam at hinahanapan ng solusyon sa pamamagitan nga ng mga resolution, rekomendasyon sa ating mga opisyal ng pamahalaan. Kaya sana maging resilient din sa mga nararanasan natin ngayon, pero nandoon pa rin ang malaking pag-asa na marami pang programa ang pamahalaan na ibababa sa inyo na tiyak na makakatulong sa inyong kabuhayan, sa inyong pamilya. Yun lang. At maraming salamat. Maraming din po mga oras. Talagang bakit busy ay pinaghigyan tayo. Yan, Bebo. Yun, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Opo. Marami pa bang impormasyon. Sabi nga namin ay marami pang masaya at makabuluhang informasyon ang magaganap sa pagbabalik ng Talakayang Pangsakahan na Calabarzon. Ayon sa pag-aaral, ang balinghoy o kaboting kahoy ay isang mabisang mapagkukunan ng enerhiya at protina sa buong mundo. Kaya naman, hindi nakapagtataka ang malaking pakinabang nito maging sa mga hayop. Alam niyo ba na ang kamoting kahoy ay ginagamit ng panlahok bilang pagkain ng mga hayop tulad ng baka, tupa, kambing at baboy. Maliban sa mais, ang pinatuyong ugat ng balinghoy at dahon nito ay pwedeng gawing alternatibo
bilang pagkain ng mga hayop. Mas mura rin itong feed ingredient habang napapanatili ang tamang paglaki ng ibon o manok. Kaya naman, nariyan ang kagawaran ng pagsasaka na handang magbigay ng akmang kasanayan sa tamang pag-aalaga ng kamoting kahoy. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Anila, ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino ay bigas o palay. Pumapangalawa naman ang mais. Ang mais ay mainam na pinagmumula ng vitamina A at mineral tulad ng calcium at phosphorus. Ayon sa Department of Agriculture, malaking tulong ang pag-upgrade ng teknolohiya para madagdagan ang produksyon at kalidad ng mais. Upang mapanatili ang magandang bunga ng mais, mahalaga ang maayos na patubig o irigasyon dahil kailangan nito ang maraming tubig. Maliban sa tubig, dapat ding ikonsidera ang weed management, kung saan ginagawa ang off-bearing at healing up para hindi tumubo ang mga damong ligaw sa pagitan ng mga tudling ng mais na puti. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ang sarap talaga ng mushroom. Bukod sa maganda siyang tignan, masustansya pa. Tama ka dyan, friend. Pero, alam mo ba kung anong sikreto ng mushroom? Kaya yan ganyan. Hindi eh. Ano ba yun? Ito ay tinatawag na green spawn o ang butil o di kaya planting material na ginagamit sa pagpapalaki ng mushroom, at ang isa sa mga epektibong sangkap nito ay ang butil ng sorghum na kadalasang ginagamit para sa mga oyster, milky at reishi mushrooms. Oh, may ganun pala? Siguro ito rin ang dahilan kung bakit masustansya ang mushroom. Oo naman, malaki ang advantage ng paggamit ng sorghum grains sa mga mushroom dahil taglay nito ang mataas na nutrisyon at madalas inilalagay ang mushroom grain spawns sa heat-resistant polypropylene or PP bags, bote o garapon. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Sabi nila, ang buhay ay weather lang. Pero pagdating sa pag-apply ng abono, kailangan ng tamang diskarte na swak sa panahon. Ayon sa isang agronomista, di dapat baliwalain ang critical stages ng palay nang hindi masayang ang potensyal at bisa ng abono nito. Dahil kung hindi, masasayang lang ang abonong ilalagay kung mali naman ang timing ng pagpapataba. Kaya sa oras ng paglalagay nito, tiyempuhing wala ng hamog sa halaman at hindi ganon katirik ang araw upang hindi sumingaw sa himpapawid ang pataba. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan.
Alam mo po Kuya JB na marami talagang nagagawang maganda itong curiosity. Katulad na lamang itong Cristobal Lettuce Garden, Kuya JB. Yan, Kuya Pongs, ang Cristobal Lettuce Garden nga ay nag-umpisa sa curiosity na kumbaga gusto nilang gamitin o gumamit ng hydroponics. At ngayon nga ay patuloy sila nakaka-imbento o tuloy-tuloy sila nagpapalago ng iba't ibang uri ng lettuce. At ito nga kanilang pinagbebenta, Kuya JB, bilang source ng kanilang income. At ang kanilang lettuce ay nagkamahalaga lamang ng 35 pesos per cup. Yan, sa ating mga nakikinig at taga-subaybay, kung gusto nyo puntahan ang Cristobal Lettuce Garden, matatagpuan sila sa number 19, Lily Street, Sampaguita Village, San Pedro, Laguna. Yun, sa mga taga San Pedro dyan, alam nyo na, ano? At ang kanilang contact number, kung hindi nyo sila mahanap, ay ito, 0917-592-7222. Ulitin po natin, 0917-592-7222. Kaya naman, sa mga katulad kong ngayon ay health conscious na Kuya JB, nakakatakot ang mga high blood. Mga suki, very na. Very na. Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority, noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, inakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin at ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagamit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stubber. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content. Tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay insiling. At ang tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP pero hindi mo alam kung ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pag-imbak ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Iwasan natin ang pagkalat ng African Swine Fever. Tara na at sama-sama sa discarding OINC. Ano nga ba ang OINC? Para sa letrang O, obserbahan at bantayang palagi ang inyong mga alagang baboy. Mahalagang i-check sila all the time at pansinin kung may irregularidad silang ikinikilos. Sa letrang I, iwasan ang paglabas-pasok ng mga tao sa iyong babuyan, lalo na kung sila ay galing sa ibang mga bayan. Sa letrang I ulit, iwasan ang magpakain ng swill o kaning baboy sa iyong mga alaga. Hainan sila ng tamang pagkain, yung hindi tira-tira o galing sa basurahan para maging ligtas sila sa maaring carrier ng virus. Tandaan, mabuti na ang maagap kesa mahuli ang lahat. Letrang N, naisin ding ipatupad ang biosecurity o mga panuntunan para sa ligtas at protektadong paghahayupan.
At letrang K, kumain ng karning baboy dahil ito'y ligtas, lalo na kung ito'y sertipikado ng National Meat Inspection Service. Laging tandaan na ang pagpapahalaga sa ating alagang hayop ay magpapayaman sa kanilang kalusugan at pati na rin sa iyong pangkabuhayan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa AgriStory. Kalinga ng pamahalaan na gumagabay at humuhubog sa kakayahan, ang inilarawang naging susi sa tagumpay ng Llano Farmers Multipurpose Cooperative. Sila ang kinikilalang grupo na magagatas sa Hala-Hala Rizal at sinusuportahan ng kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon. Pinamumunuan ito ni Pangulong Lamberto Campo at General Manager Joel Atendido. Ang kooperatibo po namin ay tumutulong sa mga magsasaka ng kalabaw, ang magagatas, para po ang mga produkto nila ay maibenta ng mas mataas ang halaga at kinoconsolidate po namin lahat ng kanilang mga gatas para wala pong masisirang gatas sa mga magsasaka. Gaya ng karamihan sa mga grupo ng magsasaka, humarap sina Pangulong Lamberto at Manager Joel kasama ang higit sa 200 magsasaka sa mga pagsubok na sumukat sa kanilang determinasyon. Kabilang narito ang pagsisimula ng may 2 kalabaw lamang kasabay ang mababang presyo ng bentahan ng gatas. Kaya naman, isang malaking biyaya sa samahan ang pagkakataong makaugnayan ang kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon at Philippine Carabao Center. Nakalala namin ang Department of Agriculture dahil sa mga pagtulong sa amin sa gaya ng mga pagbibigay ng mga baka noong araw, binhi, pataba. Nakakakuha namin siya. Talagang tumutulong ang agriculture sa amin. Kami po ay naghanap ng mga pagkakakitaan. Punta po kami sa mga malalaking kooperatiba. Pero nung pong kami malapit na sa amin sa bayan ng Hala-Hala, naisip ko na mayroon pala kaming pagkakakitaan kung gagawa kami ng gatas ng kalabaw. At yan po ang marami dito nung araw, pero mga Tagalog po lamang. Hindi may tatanggi na buong-buo ang suporta ng kagawaran sa pagkakaloob. Mula sa mga tulong na ito ay mas lalo sila at iba pang magagatas sa lugar ang napagbuklod sa isang cluster ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program ng DA4A. Ang kagandahan po ng consolidation, unang-una ay napaplanong mabuti ang supply at demand ng produkto. Dahil dati nga, hindi natin alam kung saan natin i-market ang ating produkto. Dahil po consolidated, alam din natin kung saan dadalhin. So malaki po ang potential na mapakinabangan ng gusto ang mga anin ng ating mga magsasakang gatas. Mula sa mga interbensyon na natanggap ng LFMPC dahil sa kanilang patuloy na pagsisikap, ay tinuturing nilang tagumpay ang resulta nito na pagtaas ng kanilang ani, kita at dibidendong natatanggap sa samahan. Tumaas din ang kumpiyansa sa sarili ng mga magagatas na umunlad ang individual na pamumuhay mula noong napabilang sa grupo. Dati po kasi ang aming kinikita siguro ang mga net income namin ay mga 300,000. Pero last 2 years po, ang kinikita po namin ay halos 16 million na po ang kinikita ng kooperatiba. So yun po yung net income ng kooperatiba namin. Na ito po yung naging tulong talaga ng Department of Agriculture. Napakalaki po ng pagkakaiba noon ng kooperatiba. Ngayon po meron na kaming pasalubong center.
So may mga equipment kami, kompleto po kami sa equipment namin para po sa pagpaprocess ng gatas. So may mga sasakyan na po kami, marami na kaming masakyan, 3 na po yung mga trucks, saka meron na rin po kaming mga gamit din sa bukid, sa traktora, kompleto po sa gamit para sa pagsasaka. So may mga programa rin po kami na tumutulong sa mga farmers, katulad po ng mga magagatas. So pwede po sila mag-milk loan sa amin nang walang tubo. So nasusuportahan po namin sila sa kanilang pangailangan at yung gatas naman na binabayad sa amin. Doon po sa sales namin, halos 80% po doon ay tinulong sa amin ng DA sa pamamagitan po ng Philippine Carabao Center. Pinapalakas pa po ang paggagatas sa ngayon dahil ang Department of Agriculture po ay pinigyan po kami ng Goat Multiplier Project. Na ito po naman ay dumadami na ngayon sapagkat halos lahat po nung kambing na binili namin, halos buntis na lahat. May mga nanganak na. So after 4 months po, madodoble na yung stocks namin. At pagtagal pa po ay lalaki na po yung source pa namin ng gatas. Sa patuloy na pagbibigay ng inspirasyon sa mga magsasaka, ay walang ibang hangad ang LFMPC, kundi ang marami pang magagatas ang maabot ng tulong at malasakit ng pamahalaan sa pamamagitan nila. Kaya naman, pasasalamat ang kanilang ipinapaabot, kaakibat ang malaking bisyon para sa samahan at sa bayan. Unang-una po ay nagpapasalamat po kami sa Department of Agriculture dahil napakalaking tulong po ang ginagawa nila ngayon sa mga magsasaka. Sana po ay maging dire-diretso ito at maraming salamat po sa inyo. At tumaasa po kami na ang programa ng Department of Agriculture ay magtutuloy-tuloy at papakinabangan po ng taong bayan. Yan lamang po, maraming salamat. Alam nyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamuting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng cassava cookies. Paano simulan? Sanayin muna ang mga harina at baking powder at haluing mabuti. Tapos, idagdag ang desiccated coconut, pagsamahin ng margarine, asukal at itlog ng paunti-unti. Unti-unti ring idagdag ang flour mixture sa margarine mixture. At pag nahalo ng mabuti, ihugis ang mixture sa maliliit na bola at ilagay sa greased cookie sheet at pisain ng tinidor. Panghuli, pwede mo pa itong i-bake sa katamtamang init hanggang maging golden brown ang kulay. Madali lang, di ba? Yan ang kamuting kahoy. Yummy na! Healthy pa! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Ano nga ba ang kamuting kahoy? Isa ito sa pinakaimportanteng halamang ugat sa Pilipinas na maraming pwedeng paggamitan. Maliban sa pagkain ng tao at ng hayop, ito ay ginagamit din bilang sangkap sa mga produktong industrial. Tumutubo ang mga kamuting kahoy sa mga lugar na halos pantay ang pag-ulan sa buong taon. Kung nais mong magtanim, pumili ng taniman na may lupang sandy o clay loam. Ihanda ang lupa sa pamamagitan ng pag-aararo ng 2 hanggang 3 beses at sundan ng pagtutudling kapag may sapat ng halumigbigan lupa. Gumawa rin ng mga ridge na may 15 hanggang 20 cm ang taas at 75 hanggang 100 cm ang layo sa pagitan ng mga tudling. Itanim ang mga pananim sa mga tudling na may layong 1 cm sa pagitan nila. Itanim ang mga ito sa posisyong pahilig kung tuyo ang lupa at patayo naman kung itatanim ito sa tag-ulan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Uy, may uod! Kaibigang uod din kaya to tulad ng sabi ni tatay? Nako anak bad uod yan. Ang tawag dyan ay corn borer. Kaya niyang kainin ng lahat ng parte ng halaman. Dahon, katawan, bulaklak, bunga at ugat. Grabe naman pala tay! Paano po yan mapipigilan? Madali lang yan, Ana. May iba tayong paraan upang masugpo ang mga pesteng yan. Una, ang maagang pagtatanim upang maiwasan ang pagsalakay ng mataas na populasyon ng pesteng kulisa. Pangalawa, magtanim ng munggo. Munggo? Para saan yung munggo, tay? Ang mga bulaklak nito ay nagsisilbing pagkain ng mga putakti na pumipigil naman sa pagdami ng mga pesteng kulisa. Pangatlo,
ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng mais at iba pang pananim tulad ng mustasa, okra o kamatis ay isa ring paraan na makatutulong upang maputol ang ikot ng buhay ng mga pesteng kulisap. At panghuli anak, ang pagsugpo ng mga kulisap sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na organismo, bakterya o pesticides. Ang galing naman, Tay! Kaya ikaw na uod ka, bad uod ka, alis ka dyan! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Alam niyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamoting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng polvoron. Paano simulan? Kailangan mo lang tustahin ang cassava flour hanggang sa maging golden brown ito. Tapos, paghaluin ang asukal at powdered milk. Idagdag naman ang tunaw na mantikilya at haluing mabuti. Pagkatapos ay hulmahin gamit ang polvoron molder. At panghuli, balutin ito gamit ang cellophane. Madali lang, di ba? Yan ang kamoting kahoy. Yummy na, healthy pa. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Alam niyo ba na mayroong isang uri o variety ng bigas na matatag, malakas at mabilis lumabo? Ito ay ang hybrid rice. Ang mga hybrid rice varieties ay mga uri ng palay na inilalabas sa pamamagitan ng pagpapalapit ng dalawang magkaibang lahing palay. Kilala din ang mga hybrid rice varieties sa kanilang mas mataas sa produksyon kaysa sa mga tradisyonal na uri ng palay. Ilan sa mga bentahe ng paggamit ng hybrid rice ay mas mataas na produksyon, mas maiksi ang panahon ng paglago, malalaking bunga at matatag na panahon. Sana lahat matatag. Yung iba dyan, kaunting pagsubok lang, nalalagas na agad. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa hybrid rice, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Maraming salamat sa bago na naman nating impormasyon. Aming Agri Daldal, Agri Dani. At yan naman po ang mubo ng bagong edisyon ng Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Nawa po ay marami kayo natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Siyempre, abangan ang ating susunod na talakayan tuwing araw ng Miyerkules sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Yan. At siyempre, sabayan tayo napapakinggan sa ating mga official or partner radio stations. Radyo natin Laguna, 106.3 FM, 102.5 FM, Bondok Peninsula, 105.3 FM Infalta at Kiss FM 95.1. Siyempre, ang ating programa Kuya Bugs ay live din tuwing araw ng Miyerkules sa ating Facebook at YouTube channel. At siyempre, bagong bago. At kasama na rin o mapapakinggan na rin ang ating programa sa Spotify. Yan, follow us on Spotify. Yan. Yan muli, ako po yung lingkod. Bugs the Chambers at nag-iiwan ng kasabihan mula sa ating huntahan kanina kay Kaplor. Yes, Kuya. Sabi nga ni Kaplor kanina, kung ikaw ay masaya sa buhay, sunod-sunod ang iyong magiging tagumpay. Yung tama. At ako naman po si Jay Sergino at sa ngalan po ng ating Regional Executive Director Milo de los Reyes at sa mubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Kami po ay taus-pusong papasalamat sa inyo pong pagsubaybay. Kaya naman, lagi-lagi tumutok sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras. Sumainyo ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Milo de los Reyes, na nag-aanyayang laging sumubaybay sa ating programa at sama-sama at tulong-tulong nating kamtin ang mas masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Magsasaka at mangingisda, kabalikat ng inang bayan. Ang hinihit na kaunlaran, maaabot sa basbas lang. May lalang